Hello mga ate, kamusta kayo? So, ayun na nga, ito na yung inaatay ng iba. Yung mga nagme-message kasi sa akin ng paano ako nakapunta dito, yung process ko sa immigration, ano hiningi nila. So, share ko na siya ngayon. So, simulan natin dun sa ticket. Nag-book ako ng ticket 3 months before ng trip ko. Pero yung binuк kong ticket is round trip ticket. Tapos sa AirAsia siya. Tapos, from Philippines, nag-layover kami ng Malaysia. From Malaysia, then Delhi. Kasi nandito sa Delhi si Baby Bear. Then, after that, after booking ticket, inayos ko yung visa ko. Disclaimer lang mga sisa, hindi ito yung first time ko na nagpunta ako ng India. So, second time ko na to. Ang first time ko is last year dahil yung company namin pinapunta ako dito sa India para mag-work. Tapos, so meron akong business visa. Pero yung business visa na yun is e-visa. And then, yung visa ko ngayon na ginamit is tourist visa. So, yun ay tourist regular visa. So, andun siya sa passport ko, nakadikit siya nun. So, in total, dalawa yung visa ko. Dalawa yung active kong visa. E-visa at saka regular visa. E-visa na business visa, good for 1 year. Tapos, regular visa na 1 year. 1 year din. Pero kasi, yung business visa ko, mag-expire na siya ng November. Tsaka nag-decide na rin ako na kumuha ng tourist visa. Kasi kung gagamitin ko yung business visa, baka magka-problema pa ako, hanapan ako ng mga papel-papel. Mahirap na. So, ano yung mga prepare ko para na ipapasa ko sa immigration. Since self-funded ako, first of all, self-funded ako, ang nangyayari is, may mga papers na pinasa ako sa embassy. Like, ano ba? Payslip, COE, ITR, bank statement, ganyan. Tapos yun lang. Yun lang yung hiningi nila sa akin. Self-funded ako. Hindi ko na kailangan ng AOS or proof na may boyfriend ako na pupuntahan dito sa India. Ganyan. Pero ito na nga. Immigration na tayo. So, sa immigration, Diyos ko, 2 buwan ako hindi pinatulog ng immigration yan. Kasi, hindi ko alam. Natatakot ako. Baka mamaya ma-offload ako. Dahil, syempre, medyo matagal-tagal yung stay ko dito, diba? So, ang nangyari is, ang prepare ko is payslip, 3 months payslip, COE, ITR, booking, hotel booking, since self-funded ako. Tapos, visa, syempre, at saka passport. Tapos, ayun. So, ito na, yung interview na sa immigration. Grabe, nakakaloka yun. Kasi, tawag dito, ako yung namili kung saan ako immigration. Kung kaninang officer ako pipila. Tapos may nakita ko parang yung mga napupunta sa kanya, parang tinatatakan niya lang tapos go na. So, nagpunta ako doon. Pagpunta ko doon, binigay ko yung boarding pass ko, binigay ko yung passport ko, tapos nagpa-picture na, hindi siya masyadong tapos nagpa-picture na ako, tapos biglang sabi niya, kailan ang balik mo? Tapos sinabi ko yung date kung kailan yung balik ko, tapos nagulat siya. Sabi niya, bakit ang tagal? Sabi ko, kasi po malaki po yung India, ganyan. Hindi ko pa dinedeclare na may boyfriend ko. Sabi ko kasi po malaki po yung India, marami po akong hindi napuntahan nung last na punta ko, tsaka gusto ko pong puntahan, mamasyal, ganyan. Tsaka meron naman na po akong pag-i-stayan. Tapos sabi, so, nung time na yun, kinabahan ako kasi ang tagal. Tapos wala siyang hiningin ibang papel. Hawak ko yung mga papel na yun. Tsaka hindi ako yung isang sagot, isang tanong. Very conversational ako. So, ang ginawa ko, nilagay ko yung papel ko dun sa harap niya. Tapos biglang sabi niya, akin na lahat ng papel na nasa iyo. So, sa mga papel na yun, nakita niya yung payslip ko, yung bank statement ko, bank certificate, yung COE, hinanapan pa ako ng parang proof na naka-work from home ako. Sabi ko, wala pong ganun kasi naka-work from home naman po, ganyan. Pero nandiyan naman po yung COE ko. Tsaka kung gusto niyo po, pwede ko pong ibigay sa inyo yung number ng boss ko. Tapos sabi, hindi na daw kailangan. Tapos umalis siya, lumabas siya, nagpunta siya dun sa parang office nila. Nandun na yung kaba ko, sobrang kaba ko talaga. Siguro mga 15 minutes siya nandun. Ang tagal talaga. Tapos ngayon, biglang bumalik siya. Pagbalik niya sa akin, sabi niya, masyadong matagal yung pagsistay mo doon, tapos mamamasyal ka lang. Wala ka bang ibang kilala doon, ganito, ganyan. Sabi ko,
Meron po, yung boyfriend ko po taga doon. Tapos sabi niya, may boyfriend ka naman pala doon. Sabi ko, opo, may boyfriend po ako doon. Makikita rin kami doon, taga India po siya. Tapos sabi niya, sige. Tapos parang hindi niya na ako masyadong kinakausap. Pero feeling ko, hindi pa siya ganun ka, hindi niya pa ganun binibili yung reason ko na may boyfriend ako. Kaya sabi ko, gusto niyo po ba ng proof na may boyfriend po talaga ako dun sa India? May mga pictures po kami, gumanon ako. Tapos sabi niya, sige, patingin ako. So, pinakita ko sa kanya yung cellphone ko, pero yung hinarap ko lang sa kanya is yung grid lang ng mga pictures namin. So, makikita doon na marami talaga mga pictures namin ni Baby Bear. Tapos sabi niya, okay, sige na, okay ka na. Mag-enjoy ka doon at bumalik ka. Siguraduhin mo lang na babalik ka ha, para sa susunod na alis mo, hindi ka mahirapan. Sabi ko lang, okay, sige po, thank you. Tapos, ayun na, grabe. Kasi, yung iba kasi na napapanood ko, parang sinasabi nila, wag mong i-declare na may boyfriend ka, na may kikitain ka, kasi baka hinapan ka ng affidavit of support or AOS. Ay kasi, kaysa naman magsinungaling ka, kasi totoo naman na self-funded naman talaga yung pagpunta ko dito. Though, oo, napunta ako dito para sa boyfriend ko. Pero may mga friends din naman kasi ako na gusto kong kitain dito. So, ang nangyayari is, siguro kung dineclare ko agad na may boyfriend akong kikitain, tapos self-funded naman, tapos nakita naman nila na capable ako sa sarili ko na pagpunta ko dito. Parang hindi na siguro tatagal ng ganun. Pero okay lang din, syempre charge to experience na para sa susunod na bumalik ako ng India, hindi ko na ma-experience yung ganun ka, diba? Ganun ka, anong tawag ito? Ganun ka hassle. Pero so far, so good. Hindi kagaya nung sa iba na talagang ang tagal tapos na-offload. Kasi may mga napapanood pa ako na na-offload sila tapos kompleto naman yung yung requirements nila. Good thing lang din talaga kasi talagang pinagdasal ko rin kay Lord na sana hindi ako mahirapan sa immigration. Thank you Lord talaga dahil hindi niya rin ako pinahirapan. Tapos ayun, check niyo na lang yung videos ko na nakakasama ko naman na si Baby Bear ngayon. Yun lang. Sa susunod na video, share ko naman yung experience ko pagdating ko ng India. At saka yung trip ko. Even yung trip ng from Philippines to India as a first-time traveler ng mag-isa. Though, second time ko na mag-travel out of the country, pero first time ko lumabas ng bansa mag-isa. So, ayun lang. Kung may mga katanungan pa kayo na hindi pa nasasagot, message nyo lang ako. Tapos, gawa natin ang video yan. Okay, bye!